Guys, ito na yung pinakamasayang Sunday. On our way to church. On our way to church. Sobrang pinaramdam na naman ni Lord kung gaano niya kami kamahal. After a few days, kung na sobra yung stress at anxiety level namin ni Joyce. Yung employment ko, hindi sigurado kung hindi ako makapag-renew ng SIN. Kung saan hindi ko naman marirenew kung wala kaming bagong work permit. Eto na. Sunday, on our way to our church choir practice ni Jeron. Lumabas na raw, tumawag si mami sa akin at may email sa kanya at lumabas na yung correspondence letter. So Lord, ito na yon. Sobrang thank you Lord. Wala talaga akong masabi. Lahat ng prayers namin at the right time nangyayari, tinutupad mo Lord. Sobrang bait mo sa amin. Tsaka, you know when they say na sobrang blessed namin talaga Lord. You know when they say na every good things you've done in your life can come back to you. Kaya nga. Basta kami, hindi kami nawala ng faith. Sabi ko, mas lalo. Sa totoo lang, sa mga oras na to, wala pa talaga kaming approval na natatanggap. Pero malakas ang tiwala namin kay Lord na alam namin yung dalawang do not reply na emails na na-receive namin. Ibig sabihin nun, meron na kaming correspondence letter at malapit na naming matanggap yung long-awaited na approval. Pray muna kami. Dito na kami sa church. Hello, kumusta po kayo dyan? Ito na naman kami. At kung kami tatanungin nyo kung kumusta, ibang-iba na. Masaya-masaya na. Kumpara nung mga nakaraang araw. So, nandito kami ngayon sa same spot kung saan nga nung a few days back, ikinuwento ko sa inyo yung aming dilemma, no? Yung aming problema sa aming work permit. Siyempre, siguro, ngayon, alam niyo na kung bakit namin ginawa tong video na to. Para i-share sa inyo yung nangyari after nun. Ano? So, kahapon nga, Sunday, papunta kami sa church ni Jeron. Naglalakad kami. Kasi, mas maaga nga kasi pumupunta kami ng church. Gawa ng nagpa-practice pa muna kami. Bago pa yung actual mass ng 11 AM. So, 11, susunod na sina mami nun, tsaka si Mav. Mas nagulat na lang ako kasi nag-message siya. Tumawag siya. And natakot ako kasi akala ko may nangyayari sa bahay na hindi maganda. Kasi parang hindi ko alam kung ang taas ng pitch niya, ang taas ng energy niya. Tapos yung pala nga, yun doon sa mga nagdi-DIY, alam nyo yung ibig sabihin. Pag na-receive nyo na yung si do not reply. Yan. Alam nyo yun, no? Kung nagdi-DIY kayo ng mga applications nyo from student permit, yan. Pag nag-message na si do not reply, alam na ko anong kasunod. So, although noong mga oras na yon, hindi pa talaga namin alam kung ano talaga ang decision. Kasi nga, di ba? Whether it's approval or refusal, magme-message si do not reply. Kasi ibig sabihin lang nun is merong nangyayari sa account, di ba? Pero, yun nga, ang malakas yung faith namin, alam namin, yun na yun. Oo, sabi namin, yun na, malapit na. And usually, kapag na-receive mo si do not reply, ilang gano'ng katagal na lang ba yun? A matter of kinabukasan, usually. Kasi Sunday gumalaw yung application. So, in-expect talaga namin is Monday. Ngayong araw na to, is mababasa na namin yung talagang pinakahihintay namin na message from sa GCK. At hindi naman nga kami nagkamali. Yay! Woo! Tuwan-tuwa lahat, pati mga bata, sobra. Ito yung isang successful DIY application story, no? Proud na proud ako dito. Kasi siya lahat. Sa totoo lang, wala naman talaga akong kontribusyon sa pag-iintindi pagdating sa application kasi talagang ever since siya na talaga ang nag-aasikaso niyan.
Kaya ako sa totoo lang, wala akong worry na baka mali ang nagawa niya or something. Hindi eh. Kasi kagaya nga na nasabi ko sa inyo last time, ang worry ko talaga is yung work, no? Kasi nga alam natin na merong hindi ina-allow na mag-continue mag-work kapag ka na-expire ang work permit at saka ang SIN. So yun lang talaga yung worry ko, pero alam ko, sabi ko, as far as sa application, confident ako. Kasi hindi akong gumawa, siyang gumawa. Confident ako na hindi magkakamali yan. Ang isang napaka-importante sa pag-a-apply ng PGWP, especially doon sa international student na may kasamang spouse with open work permit, is yung ma-prove mo na ang trabaho mo after graduation falls under NOC 0AB. Tier na ang tawag sa kanya, tier 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so ang sinasabi is dapat talaga nasa skill job yung ginagawa ng student to be able to extend the open work permit. Siyempre, dahil yung work ko falls under NOC-B or Tier 2 kasi Early Childhood Educator at yun din yung tinapos ko. So, pasok na pasok yun, di ba? Pasok na pasok so, ibig sabihin, sa extension ng open work permit. So, ibig sabihin, just to be safe, talagang mas maganda, much better kung international student ka, make sure na before you apply for PGWP, nandun ka talaga sa skilled job na hinihingi to be able to extend sa open work permit ng asawa mo. Thankful din tayo dun sa mga naunang nag-vlog, nag-share ng kanilang mga refusals. Meron kayong mga kilala na nag-share na-refuse yung OWP dahil nakalimutan nilang mag-provide ng more proof, ng proof na skill job yung kanilang trabaho. Yun ang nagiging reason for refusal. Kaya pagka dadating kayo sa punto na mag-apply kayo ng PGWP, just make sure na ma-provide nyo lahat ng proof na yun, para talagang safe. Kung ikaw man yung visa officer, kung ikaw man na magre-review ng application, kung nandyan na, nakalagay na dyan dito, yung job description mo, di ba? Yung proof of employment mo doon sa company, mas madali para sa'yo na mag-decide na skill job pala talaga yung trabaho niya. Hindi yung magbe-base ka lang sa payslip, o sa pay stub nung employee. Another nakaka-proud na moment na na-approve yung DIY na application namin na to. To pay forward, siguro on the next videos abangan nyo kasi gagawa siya. Gagawa siya ng video kung paano ba niya ginawa. Base yun sa experience ko. Based sa experience niya, paano niya ginawa yung PGW application. Kasama na rin ba yung lahat, sa open work permit at saka yung permit ng dalawang bata. Family of 4 application sa isang GCK account lang. So, kami, proud DIYers kami since day 1. Simula pa lang nung nag-apply kami ng study permit nung nasa Pilipinas kami. Kaya, to pay it forward, to help other people na magkaroon ng idea. Kasi gano'n lang man tayo dito di ba? Kung ano yung naituro sa'yo. Baka applicable din sa iba. Kung applicable din sa iba, share lang natin para makatulong naman din sa iba. So, yun. Wala lang talaga kaming paglagyan ng kasiyahan kasi yun na nga, approve na. Wala na yung mga worries namin. Yung ilang araw na, ilang linggo na iniisip namin, okay na. So, ang tanong, ano na ba yung susunod na step, So, kung dadating na kayo sa ganitong punto, ano ba yung sunod na step? Sabi nga namin talagang itong nangyari na to is isa na namang patunay na sabi nga dun sa Isaiah 60 verse 22, when the time is right, the Lord will make it happen. At the right moment, mangyayari kung ano yung pinagpe-pray mo pag talagang oras na. Hindi yung oras mo, kung hindi yung oras niya. Ngayon, na meron na kaming dadating na ulit yung aming bagong work permit at mare-renew na namin yung SIN. Ngayon din, on the first week of December, ay mag-eligible na kami to apply for the Alberta PNP or yung tinatawag na AAIP AOS. So, kung matanong nyo, yung AAIP stands for Alberta Advantage Immigration Programs Stream.
At ang isa doon sa stream na yon is yung AOS or yung tinatawag na Alberta Opportunity Stream. At doon sa Alberta Opportunity Stream, meron siyang specific na programa para sa mga international student na gumraduate and under PGWP. So, nakakatuwa dahil just in time na bumaba itong aming work permit, ito na lang din yung kailangan namin para makapag-start si Joyce ng application for this permanent residency pathway. Ito yung aming unang hakbang, ano? Ito yung aming unang hakbang na gagawin. So, yun ang sunod na step na gagawin namin. Doon naman sa next video namin na ipapakita sa inyo kapag hindi na masyadong busy, yung pag-apply or yung proseso ng PGWP application, which is an online application, no? Yan. Ipapakita ni Joy sa inyo kung paano yung ginagawa. Especially yung mga family of 4 kagaya namin. Sa bawat mga nangyayari sa buhay natin, palagi tayong may natututunan, di ba? Kagaya dito sa nagdaan sa amin na problema na to, ano? Itong mga nakaraan. Syempre meron din tayong mga natutunan dito. So number 1, siguro yung pagiging patient mo. You have to trust the Lord's timing, ano? Hindi yung oras na gusto natin, yun lagi ang matutupad or masusunod Pero talagang may sarili siyang timing, ano? At pag alam mong nagawa mo na yung part mo, just leave everything to God and that's it. Pray. The second na natutunan ko sa pangyayari na to is do not worry. Do not worry too much. Kasi ito yung nakakatawa actually sa nangyari na to. Diba yung sa last video, sabi ko nga parang mawawalan yata ako ng trabaho. O matatanggal pa yata ako sa trabaho. The reason kung bakit ko nasabi yon, dahil nag-email na nga yung HR namin sa akin at pag-uusapan na nga daw namin. But after that, I made sure na lahat ng mga proof na kami ay maintain status, isinend ko naman lahat sa kanya para ma-forward niya doon sa main office na siyang magde-decide kung ano ba yung mangyayari sa akin after ng expiration ng original work permit ko. So ako naman, alalang-alala na kagad ako, no? Pero ngayon lang, ngayong araw na to, nung nagkausap na kami nung HR namin, saka ko lang din nalaman na sabi ko, ano na po ngayon ang mangyayari sa akin? Tapos nagulat ako, sabi niya, yeah, you can continue working. Until a decision is made. So, hindi naman pala ako matatanggal. O hindi naman pala ako pagpapahingahin. Dahil fortunately, napakaswerte ko rin na itong company ko ay isa sa mga company na nakakaintindi kung ano yung rule, kung ano yung nakasulat sa IRCC, sa immigration website ng Canada, na allowed naman talaga kaming magtrabaho. So, di ba? Nag-worry ako for nothing. So, yun yung pangalawang lesson na natutunan ko. Pangatlo, know your rights, no? Kagaya dito, may nagsasabi, halimbawa, hindi ka na pwede magtrabaho kasi yung kakilala ko si ganito, na-expire yung open work permit kahit na nakapag-submit na sila ng PGWP at saka extension, hindi pa rin siya pinagtrabaho ng company nila. Kapag nakinig ka doon at naniwala ka kaagad at hindi ka man lang nag-research at hindi mo man lang inalam kung ano ba talaga yung karapatan mo, talo ka, di ba? So, yun talaga yung ginawa ko. Dahil alam ko na allowed ako magtrabaho, hindi ako papayag. Sabi ko, hindi ako papayag na basta na lang sasabihin sa akin na hindi ka na pwedeng mag-work. Stop ka muna hanggat makuha mo yung work permit. Hindi talaga ako papayag nang hindi ako nagkakaroon ng magandang explanation sa kanila. At talagang tatanungin ko sa kanila, sabi ko kay Joyce, talagang tatanungin ko sa kanila, hihingan ko sila ng explanation, bakit ako kailangang mag-stop? Kung pa-stopin nila ako, bakit ako kailangang mag-stop? Kasi sabi ko sa kanya talaga, syempre, discretion ng company yon. Kahit pa sabihing alam nila kung talagang ayaw nila or nasa rules nila na hindi sila tatanggap unless they have the valid na yung permit and SIN, pwede nila talagang gawin kasi private company yun. Pwede nilang gawin. Pero yun nga, you don't
hindi ka na lang papayag basta nang walang fight, di ba? Siyempre, tatanungin mo pa. Siyempre, itatanong mo, at least alam mo kung bakit, anong reason, bakit nyo ako pag-i-stopin, di ba? Para at least makita mo kung valid ba? Kung yung company mo ba ay nakakaintindi o hindi. Sa sitwasyon mo. Dahil sa totoo, nandyan na lahat ng documents, nandyan na lahat ng links. Even yung IRCC agent na tinawagan namin, sabi niya, kung gusto nyo nga, kausapin pa kami ng employer nyo para kami yung mag-prove sa kanila na allowed kayong mag-work. So, di ba? Lahat ng makukuha mo na evidence, lahat ng makukuha mo na information to back you up doon sa pinaglalaban mo, gawin mo. Huwag kang pumayag ng sumuko ng walang laban. Yun. Kaya yun yung pang-apat. Pang-apat, kapag alam mong nasa tama ka, ilaban mo lang. Kasi mahirap dito sa Canada kapag yung pumapayag-payag ka na lang, di ba? Mahirap din yung hinahayaan na lang natin yung kung ano. Kailangan paglaban mo kung ano yung alam mong tama. Lalo na kung meron kang proof. Lalo na kung may proof, no? Huwag lang yung sabi-sabi. Mahirap yung sabi-sabi. Yung panghuli na natutunan namin dito siguro is... Huwag mong isipin na yung na-experience ng iba is yun na rin yung ma-experience mo. So kung meron man na hindi pinagtuloy sa trabaho, pwedeng mangyari sa'yo, pwedeng hindi. Pwedeng hindi. Yeah. At yung mga na-approve doon sa ganong klase ng application, posibleng sa'yo ay hindi mag-work. Bawat isa sa atin dito, iba-iba. Bawat application natin, iba-iba ng tinatakbo. Kagaya nga nun, isang napakalinaw na example na lang, dito, kailangan, di ba, sabi, kailangan 2 years program for you to be able to have a 3 years PGWP. Pero, merong mga estudyante, international students, na kumuha ng 1-year program, but then they were awarded 3 years of PGWP. Swerte, lucky for them. Pero hindi talaga yon always nangyayari. Napaka-rare lang noon, Siguro, birthday siguro nung officer na nag-review ng application niya at siguro napakabait niya, inaward niya ng ganun. 'Di ba? So, iba-iba. Huwag mo sabihin na pag nangyari sa kanya yon ay 1 year na lang din ang kukunin ko kasi ina-awardan pala. Meron kasi hindi yun laging, may nangyari hindi na ganun. 2 years ang kinuha kasi kagaya namin, fast track lang ang ginawa niya as in yung walang break, sunod-sunod. Binilisan niya yung tapusin. Pero binigyan siya ng 16 months na PGWP wherein eligible siya for 3 years. Yun. Pero Totoo talaga to. Nakakilala namin yung pero nangyari syempre, to. hindi siya papayag. Hinabol niya, nagpa-reconsider siya and tinanggap naman yung explanation niya at may support yun from the school na talaga namang 2 years yung kanyang program. So, yun. Binigyan siya ng bagong work permit kasama yung pamilya niya, yung validity. So, it is 3 years. Oh, yun. Isa na naman yung example na sabi nga, kung alam mong nasa tama ka, ilaban mo. Kasi kung sa iba at pinanghinaan ng loob, bakit ganito lang ang binigay sa akin na work permit? Samantalang tinapos ko lang naman ng maaga yung studies ko. Kasalanan ba yun, di ba? Bakit ang igsi ng binigay sa kanyang work permit? Ang ginawa niya, inilaban niya. And she provided reasons bakit mabilis niya natapos yung program. At sinuportahan din siya ng school. So, di nagbago yung decision sa kanya at binigyan siya ng extension at saka ng PGWP na tama doon sa 2 years program na kinuha niya. So, yun. Deserve niya yun. Oo, yun. So, hanggang dito na lang itong video na to at medyo mahaba na. At sundan nyo lang kami. At hopefully, in the next few days, makapag-upload kami ng video on how to do the PGWP application online. Do it yourself. At yun, sana kahit paano meron kayong napulot ulit sa video na to. And sa lahat ng nanonood, thank you so much for always watching. Sa mga bago at napapadaan lang, pakihit naman ng like at saka ng subscribe button. Subscribe po kayo. So we're family here in Calgary, Alberta, Canada. And sinishare lang namin kung ano yung mga experiences namin, mga adventures namin dito. Hindi lang yung masasaya, pati yung mga down moments namin dito. For the purpose of educating other people and giving them ideas kung paano nga ba ang buhay dito sa Calgary, Alberta, Canada. At hanggang dito na lang sa vlog na to. Thank you so much for watching and see you on the next vlog. Bye-bye! Bye!